Mga kapatid at napakaganda ng umaga natin ngayon dahil tayo ay ginising ng Panginoon bagamat napakaaga ng atin hong Bible devotional ay napakahalaga ito para sa atin mga kapatid. Mahigit po isang taon na tayo, nag-umpisa tayo January 2024 at soon enough, no, magigising na lang tayo na kalahati na ng taon ng 2025 dahil Marso na. And then, again, another next year, 2026. Napakabait ng Panginoon dahil sinasamahan tayo sa gawain ito. At alam natin na isa o dalawa na nagkakatipon sa pangalan ni Jesus, ang presensya ng Diyos, si Jesus mismo ay nasa ating kalagitnaan. At gusto ko ipaalala mga kapatid sa bawat isa sa atin na ang sino man ang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang daming ginawa ng Panginoon sa atin sa krus ng Kalbaryo. Napaka makapangyarihan ng kanyang tinapos na gawa. At doon nakakapit mga kapatid ang ating sinasampalatayanan, no? Merong 5 bagay na mahalagang dapat na inaakap tayo o doon nakasalalay ang ating pananampalataya, mga kapatid. Sa krus, sa tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nakatanggap ng walang hanggang kaligtasan. Una, pangalawa, nakatanggap tayo ng walang hanggang kapatawaran. Pangatlo, tayo ay pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Pang-apat, tayo ay itinuring na matuwid at banal ng Diyos dahil sa kanyang bugtong na anak na ang ating Panginoong Jesucristo. At panglima, sa Ephesians chapter 1 verse 6, ay purihin ng Diyos magpakailanman dahil lang sa kanyang biyaya. Tayo ay pinagpala at pinaburan. Mga kapatid, tayong lahat ay pinagpala at pinaburan dahil sa kanyang minamahal na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. So yan yung ating inaakap na paniniwala at pananampalataya, mga kapatid. Doon nakasalalay ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay sinusungkit natin ang mga ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya sa atin hong mga pagtitipon, ay pinagpala na tayo mga kapatid at patuloy tayong pinagpapala ng Diyos. Hindi tayo nakikiusap sa Diyos na tayo ay pagpalain. Dahil sa kahit naman nung wala pa tayo sa pagkakilala sa Diyos mga kapatid, ay ang totoo gumagana na ang biyaya ng Panginoon sa atin. Hanggang dumating ang kautusan sa Exodus chapter 20, minahal tayo ng Panginoon. At gusto nating ipinapaalala sa bawat isa sa atin, oo, galit ang Diyos sa kasalanan. Pero alam niyo ba, mas higit na galit ang Diyos sa hindi pananalig o paniniwala ng tao sa tinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kung kaya't mga kapatid, tuwing nagsasalita si Kuya Big, ay laging pinapaalala sa atin na tayo ay nakakatayo, nakakapagsalita, nakakapagbahagi, no, nakakapagpatotoo, hindi dahil sa ating sariling galing, kundi dahil sa galing na ginawa ni Kristo sa atin sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon na ang nakararaan. So pinapaalala ko po ito sa bawat isa po sa atin dahil yun ho ang pinakamahalagang bagay na dapat nating akapin. Yung ginawa ni Kristo sa krus at hindi yung kaya nating gawin sa panahon natin ngayon, no? Tama na dapat tayong maglingkod, sumunod, magbasa, manalangin, magpatotoo, magmisyon, gumawa ng mga alagad, sumimba, no? Gumawa ng mga sakripisyo para kay Kristo. Pero lahat ng iyon, mga kapatid, tandaan natin, bunga na lamang ng ating kaugnayan sa Diyos.
Amen? Ang ating relasyon sa Diyos ay hindi nakaasa o nakaangkla, nakabatay sa relihiyon. So, hindi tayo tinawag para magrelihiyon, kundi tayo ay tinawag by heart, no, sa puso. Ibig sabihin, ang ating kaugnayan sa Diyos, ang connecting issue is not by religion or by tradition. We are in Christ by heart. Amen? So, purihin natin ang Panginoon. Napakabuti niya, no? Palakpakan natin siya. Kung meron kayong mga icon dyan at napapakinggan ninyo ito at pinaniniwalaan ninyo, pwede kayong pumalakpak dyan sa atin ng icon sa baba. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Napakabuti niya. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating pagtatalakay, no, sa ating Bible study or devotional. Tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon saglit sa Santiago chapter 3, verse 13 up to verse 18. Again, isa-isa ho nating basahin ang mga talata at batay sa pagkakabasa natin ay tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa mga talatang ito. Madalas, mga kapatid, sa ating pag-aaral ay inaakay ako o kaya naman ay dapat naakayin tayo sa tinatawag na contextual Bible study o pag-aaral batay mismo sa kung ano ang ipinapahiwatig na interpretasyon o pagkaunawa ng Bible sa mga talata. At madalas ay napakalinaw naman talaga ng salita ng Panginoon. Anong kailangan lang natin gawin? Talagang buksan ang ating puso at kalooban, unawain ang kanyang mga salita ayon sa intensyon ng sumulat at hindi ayon sa kakayahang umunawa ng tao. Kasi tandaan natin, no, malikot talaga ang ating isip. Ang totoo ay kaya nating palawigin pa ang mga kaisipan o ang pagkaunawa batay sa binabasa nating mga talata. Pero kailangan nating supilin ang ating sarili na unawain ang ating binabasa batay sa intensyon ng sumulat. Kaya napakahalaga na talagang maging pino tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maging konserbatibo sa pagtingin. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nagsalita. Ang dapat lang nating pakinggan, unawain, at tanggapin ito ayon sa intensyon ng sumulat. Okay? So sa Santiago chapter 3 verse 13 hanggang verse 18 ang ating pag-uusapan, no? At kung mapupunan ninyo ay nagbigay na ng theme o pamagat ang sumulat o most likely ito ay idinagdag na o binigyan ng theme ng naglimbag o ng naglimbag sa sali natin, no, sa Pilipino. At dito makikita natin ang dalawang uri ng karunungan. At mukhang tama naman ito ang tinatalakay ni Apostol Santiago sa chapter 3 verse 13 hanggang verse 18 ay tinatalakay niya ang dalawang uri ng karunungan. Okay, samahan ninyo ako mga kapatid at itry natin hanggang 18 ay atin hong pag-usapan at pag-aralan at tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin dito, no? Verse 13, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Tama naman ito mga kapatid, no? Sinabi ni Apostol Santiago, na ang sabi niya kung sino man o sinasabi niya na kung ang tao ay umaangkin na sila ay marunong at nakakaunawa, patunayan niya ito. Kinakailangan makita ito sa bunga, no? Ito ang sinasabi ni Santiago. Halimbawa, kung sinasabi natin tayo ay may pag-ibig, ipakita natin ito. Dapat nakikita ito sa bunga o sa ating pamumuhay. At ang isa sa pahimakas o talagang outward manifestation na tayo ay may pag-ibig
ay sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay at sa pamamagitan ng mga gawa. Mga kapatid, tandaan natin, ito ho ay bunga ho, hindi ito fabricated, rightly living and good works para tayo ay kalugudan ng Panginoon. Hindi po, yun ho ay bunga. Naging kalugod-lugod na tayo sa Diyos. Dahil mahal niya tayo ay pinabura na. Ngayon, ang mga mananampalataya na inaangkin niya na sila ay may karunungan at pagkaunawa sa Diyos, ay dapat makita ito sa kanyang bunga. Dapat tayo na mga devotional leaders o nag-aaral ng salita ng Panginoon, sa mga nagtuturo at nangangaral, ano man ang ating advocacy o vocation, ay kailangan makita natin ang lahat makita ng mga tao na ang lahat ng ating ginagawa ay ginagawa natin ng may pagpapakumbaba. Pagpapakumbabang bunga ng karunungan. Okay, may dalawang uri ng karunungan na binabanggit dito si Apostol Juan. Una ay ang karunungan ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay ang karunungang makalangit. At pangalawa, ang karunungan ng tao. Yan. Ano ito? Ang karunungan ng makasanlibutan. Ang karunungan ng Diyos, tandaan natin, ay laging nagdudulot ng pagpapakumbaba. Habang ang karunungan ng tao ay laging nagdudulot ng kahambugan o pagkapalalo, pagkainggit at makasariling hangarin. I-fast track natin sa verse number 14. Ang sabi dito, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasanlibutang hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Tandaan natin to mga kapatid, ang taong may karunungang makasanlibutan ay maaaring magyabang na gumagawa siya ng gawain ng Diyos, ngunit sa katunayan ay ginagawa lamang niya ito para sa sarili niyang kapakanan. Alam mo ninyo, malalaman natin na talagang earthly wisdom ang nananalaytay na motibasyon sa buhay natin. Una, lagi kapag tayo ay naghahanap ng papuri o may approval sa tao. Tandaan natin ang mga tao, nababago ang kanilang tenor, ang kanilang approval, kapag mali na ang nagawa natin o sabihin natin nagkamali tayo, ay hindi na natin sila kakampi. Pero mas maganda yung makuha nating approval, ay ang approval na galing sa Diyos. Kasi hindi naman nangangahulugan kapag approve ka sa tao, approve ka sa Diyos, di po ba? Tandaan natin, ang Diyos ay hindi nabubudol ng mga naipapakita natin sa labas, kundi nakikita ng Panginoon ang laman ng ating puso. Kung kaya't alam ng Diyos kung kanino tayo naglilingkod o pakitang tao lamang, di po ba? So, paalala sa atin mga kapatid, na hindi natin dapat ipagyabang ang mga ginagawa natin para sa Diyos. O halimbawa, ihambing natin, ako nag-prayer meeting, nagpa-fasting ako, 24 hours, o kaya naman, tawag nito, meron akong 21 days of fasting at nagpe-pray. Tapos kung ang ibang mananampalataya hindi ginagawa ito, mas mukhang mas spiritual ka kumpara sa iba. Hindi. Lahat tayo ay pinaboran na ng Panginoon. Nauna ka lang siguro, pero hindi natin dapat ipagmalaki ito sapagkat ito ay pagtatatwa sa katotohanan. Tandaan natin, kung tayo ay gumagawa at ipinagmamarali natin na tayo ay magaling, tayo ay mas nakakaangat sa iba, ito ay pagmamalaki. So, tandaan natin, ang bunga ng makalangit na karunungan, the fruit of the heavenly wisdom is humility.
And the fruit of worldly or natural wisdom is envy and ambition. No? Tandaan natin, ang makasanlibutan karunungan ay galing sa kaaway. Bakit? Sapagkat ayon sa John chapter 16 verse 11, Satan is the prince of this world. So that person is inspired and motivated by worldly desires. Number 16, at tinong magpatuloy pa tayo, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngayon ang tanong mga kapatid, no, dapat nating itanong sa ating sarili, Kuya Big, is it true that even in the church, it can also happen, no, na magkaroon ng di pagkakaunawaan, ng kaguluhan? Alam niyo mga kapatid, maraming kaguluhan na nangyari sa buong daigdig sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng relihiyon. Hindi ba? Sa isang uri ng pananampalataya, akala nila pagsunod sa Panginoon, yung pagpapatiwakal o ang pagbubuwis ng buhay sa kanilang pananampalataya. Di po ba? Kailan ba nangyari yung September 11? Di ba yun? Di ba? Na ang Twin Towers sa Amerika ay pinasabog dahil sa pananampalataya. At marami rin mga pagkakagulo at di pagkakaunawaan, mga kapatid, sa pagitan ng pananampalataya sa loob ng simbahan. Alam mo ninyo, ako ay lumaking Yemilip Evangelical Church at 1992, no? Hindi ko na kinakalang itago kasi talaga naman totoo ito, no? Sa tawag ng posisyon at sa paglilingkod sa Panginoon, no? Sa ngalan ng pananampalataya, nahati ang simbahan. Yes, at talaga namang at ipinagmamalaki pa natin ay kung hindi nahati, hindi sana nagbunga ito, no, ng dalawang malalagong simbahan sa ngayon. At ginamit ng Panginoon naman talaga na kaya lang, siyempre, maraming nasugatan, nasaktan, ang iba ay nalayo sa pananampalataya. But again, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip, no, para sa mga nagmamahal. At ang Diyos ay gumagawa sa parehong grupo. Ganun pa man ay dapat makita natin na lahat ng bagay na ating ginagawa ay kinakailangan nating gawin natin ayon sa karunungan ng Panginoon. Makikilala natin ang uri ng karunungan na sa tao sa pamamagitan ng pagpuna o pagkita natin sa bunga nito, no? Ang bunga ng karunungan makalangit, tandaan natin, ay pagpapakumbaba. Habang ang bunga ng karunungan makasanlibutan o karunungang likas ay pagkainggit at makasariling hangarin. Ang karunungang makasanlibutan ay buhat sa dyablo kay Satanas. Okay, verse 16, binasa na natin mga kapatid, no, ulitin lang natin. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masama. So ano ang dahilan ng di pagkakaunawaan o pagkakahati sa iglesia o sa mga grupo, no? Ito ay labanan sa pagitan ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Mga kapatid, kahit sa panahon natin ngayon, no, ang mahigpit nating kalaban, ang totoo ay hindi ibang pananampalataya o ibang mga denominasyon, kundi sa pagitan din ng mga born again, no? Sa pagitan ng mga tao na umaangkin ng parehong paniniwala. Kasi alam nyo mga kapatid, ang katotohanan, ang pagitan lang nito sa huwad na paniniwala ay gahibla na lamang. Kasi hindi natin ito ma-identify, liban na lang talagang makita natin ang tinatawag na pure gospel o 100% full gospel o full grace. Di po ba? Nadidinig natin, no, ang biyaya kapag pinatakan mo ng kaunting gawa, hindi na yun biyaya, yun ay gawa na. O ang gawa, pinatakan mo ng kaunting biyaya, hindi rin to biyaya talaga. Tandaan natin na si Apostol Pablo, napaka-metikuloso niya
Actually, yun yung ating pinag-aralan sa Galatians, na kapag merong ibang mga ngaral at iba sa kanyang ipinapangaral, ano yan, ang ebanghelyo ng biyaya, ay siya ay mamatay na sa impyerno o siya ay mapapahamak sa impyerno, anathema, no? Kaya napakahalaga sa kanya na ang pinaniniwalaan ba natin ay ang ebanghelyo ng biyaya ni Kristo o ang kabaligtaran nito ang ebanghelyo ng mga gawa. Tandaan natin mga kapatid na kailangan ma-identify natin kung ang atin bang ipinapangaral ay full grace. Ibig sabihin, talagang sa biyaya lang ng Diyos. Kaya tayo naligtas, tayo ay pinatawad, tayo ay pinagpala at pinaburan. Biyaya lang talaga ng Diyos. Bakit tayo ay pinagaling sa ating mga karamdaman? Biyaya lang talaga ng Diyos. Bakit tayo ay inaring matuwid at banal sa kanyang harapan? Ito ang motibasyon na dapat na dito dapat nakaangkla ang ating pananampalataya. Tandaan natin, mga kapatid, na dapat lagi natin sinusuri ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala. Dapat dito nakaangkla ang ating pinaniniwalaan. Verse 17, ngunit kung may karunungang mula sa Diyos, pansinin natin, mga kapatid, dito ay inisa-isa na ni Apostol Santiago ang bunga ng karunungan na galing sa Diyos. Sabi niya, una sa lahat, malinis ang pamumuhay. Maibigin sa kapayapaan. Pangalawa, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Wow! Ito ang totoong bunga o resulta ng karunungan na galing sa Panginoon. Ang karunungang buwang sa langit ay karunungan ng Diyos. Ngayon, dahil dito, ay kailangan nating hingin sa Diyos ang karunungang ito. Ito ay plea ni Santiago, no, sa chapter 1, verse 5. So, ulitin natin mga kapatid, saan natutulad ang karunungan ng Diyos? Paano natin ito makikilala? So, inisa natin kanina, no? Una, dapat ito ay dalisay, no? Dahil ito ay galing sa Diyos. Binanggit dito, no, malinis ang pamumuhay. Dalisay, ibig sabihin pure. Kailangan dalisay ang karunungan na makikita sa isang mananampalataya. Bakit? Kasi kung hindi, ito ay dahil ito ay dalisay, ito ay magdudulot ng kapayapaan at iba pang mga bunga. Pangalawa, ang karunungan ng Diyos ay payapa, no? Maibigin sa kapayapaan. Okay, mga kapatid, yung una, no, hindi nangangahulugan na malinis na pamumuhay ay hindi ito nangangahulugan that we are unstained from any impurities o hindi na tayo nagkakamali. Kaya nga, dahil ito'y dalisay, anong ibig sabihin nito? Halimbawa na lang kasi maaaring pintasan tayo. Akala ko ba, dalisay, malinis ang pamumuhay. Ikaw naman ay magagalitin, di ba? At walang sino sa atin dito na hindi nabubukulan, no? Kapag nag-usapan ng galit. Amen, di po ba? So, what does it mean? Para maging malinis ang pamumuhay. Yes, kinikilala natin na tayo ay makasalanan, marumi, nagkakamali, pero hindi natin pinatatagal, di ba? Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Ang sinusunod natin ng instruction na huwag lubugan ang araw. Ibig sabihin, hindi natin pinatatagal. Nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon kasi na-realize natin. So yun ang ibig sabihin ng malinis na pamumuhay. Hindi sinasabi na you are unstained from any impurities kasi malaking
kaipokrituhan niya, no, na kapag sinabi natin, galit ako pero hindi ako nagkakasala. Mas magandang aminin natin, nagalit ako. At nabunsod tayo na magkamali at magkasala. Pero purihin ang Panginoon dahil sa biyaya niya, tayo ay itinutuwid at nililinis. At meron tayong, ang resulta niyan, tayo ay merong kapayapaan. Amen? Yan yung karunungan, no? Maibigin sa kapayapaan. Sorry kapatid, patawarin mo ko, magkasundo na tayo, pero ang isang tao na proud at ang karunungan ay galing sa Diyos, hindi, nagkasala ka, dapat kang parusahan. Meron tayong sinusunod na batas. Di po ba? Ang ipinapataw sa iyo, para patawarin kita, dapat gawin mo muna ito, 1, 2, 3, 4. Di po ba? Hindi. Kinakailangan aminin, tapos magkasundo, magkaroon na ng kapayapaan. Kasi yan ang bunga ng karunungan. Ang taong nabubuhay sa karunungan ng Panginoon ay may malinis na pamumuhay, nangangahulugan ito na siya ay nagkamali, inamin, at nakipagkasundo, at ang nasusunod na bunga nito ay kapayapaan. Tandaan natin mga kapatid, ito, no? Ang taong marunong ay listo sa pakikinig at maingat sa pananalita. Binanggit yan sa Santiago verse 19. Lagi siyang nagsisikap gumawa ng mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan. Isulat nyo nga po Romans chapter 14 verse 19, hindi na po natin babasahin. Reference yan. Mga kapatid, pangatlo, ang taong, di ba, sabi rito, mahinahon at mapagbigay. So ang pangatlo, ang taong marunong ay mapagpahinuhod. Lagi siyang nagpapasensya. Bakit? Kasi inamin niya na siya din nagkakamali. Siya din may mga shortcomings. Amen? Kaya nga alam mo ninyo, ang isang tao na talagang may matimtimang puso, hindi na sinasabi, perfect ako, nagkakamali din ako. Pero salamat na lang sa Diyos kasi pinatawad ako. Di po ba? Tayo ay pinabura ng Panginoon. Kaya ang isang tao na may karunungan na galing sa Panginoon, siya ay mapagpahinuhod. Ang mga taong di marunong o ang karunungan ay galing sa kaaway, ay nakakasakit kapag nakikipag-usap at humahantong ito sa pagtatalo. Bakit? Sapagkat ang nais lamang nila ay manalo sa diskusyon. Lagi po tayo lumapit na may pagpapakumbaba at umamin ng ating pagkakasala. Comment ni Faith Warrior. Amen, di po ba? So, alam nyo, ang isang tao na may karunungan na galing sa Panginoon ay hindi siya proud. Siya ay marunong, siya ay magaling. Akin ang lahat, no? Ang sabi nga sa Bisaya, kung may Bisaya dito, no? Ako na good ni. Wag ako. Ikaw talaga ang mali. Ako ay laging tama. So, nagpapakumbaba at nagbubunga talaga ng kapayapaan, ng karunungan na galing sa Panginoon. Pangapat, no? Masipag sa paggawa ng mabuti. Ang taong marunong, nagpapasakop siya at handang manatili na nagpapakumbaba. Ang taong marunong ay hindi nagtatangkang sakupin ang damdamin at ang emosyon ng iba. Sa halip, ginagalang niya ang iniisip at hangarin ng iba. Hindi po ba? Considerate siya. Tandaan natin, no, ang taong marunong, hindi niya iginigit kung ano ang tama. Kasi alam ninyo, kung ang Diyos, ibig niya na igiit kung ano ang kanyang kalooban at ang kanyang plano, dahil lagi namang tama ang Diyos sa Diyos. Hindi siya nagkasala at hindi siya nagkamali. Pero bakit hindi niya iginigiit kung ano ang gusto niya na kanino yan? Na kanino yung ano? Ako, nasaan na yan? May alarm. Nangyari. May. Nakunin mo nga yung cellphone dito, may alarm. Yan. Sorry mga kapatid, may nakacharge ng cellphone malapit sa akin. No? Hindi ko alam kung paano tanggalin yung alarm niya. I know po. So, mga kapatid, hindi natin iginigiit
kahit pa tama tayo. Kasi minsan, dahil alam natin tama, ito dapat ang masunod. Di ba? Ako masusunod. Hindi pwede yan. Kahit pa tayo ay padre de pamilya, kinakailangan magpakumbaba at aalalahanin at iintindihin ang damdamin ng iba. Isa sa napakalaking tukso, mga kapatid, para tayo ay magmataas. Kahit pa sinasabi natin ang karunungan ay galing sa Diyos at yun ang ating inaakap at yun ang ating isinusulong. Ay ikaw yung head of the family, ikaw yung may pera, o kaya naman kahit na bunso ka, di ba? O kaya hindi ka kilala, pero nasa iyo ang lahat. Kumbaga, mapapasana all ka. Ikaw na yung maging leader at ikaw na yung masusunod. Hindi. Tandaan natin ang Diyos. Siya ay makapangyarihan. Marunong siya sa lahat. Ang isang taong may karunungan na galing sa Diyos, marunong magpasakop, at handa rin siyang manatiling humble kahit na sino ang kanyang kausap. Ang taong marunong ay hindi nagtatangkang manakop ng damdamin ng ibang tao. Sa halip, iginagalang niya ang iniisip at hangarin ng iba. Ang taong marunong ay puspos ng kahabagan. Hindi niya hinahatulan agad-agad ang iba. Hindi siya kailanman nagtatangkang maghiganti. No? Dahil tama ka, para kang nalamangan, sige, tatahimik ako. Pero meron kang nakatagong lihim na pagbabanta sa kanila. Gusto mong sabihin, bullets day, I will giant you. Darating ang araw, maghihiganti ako sa iyo. At taong marunong ay puspos rin ng mabuting bunga. Ano yan? Ang bunga ng Espiritu Santo. Ikita natin yan sa Galatians chapter 5, verse 22-23. Amen? Ang taong marunong ay hindi nagkukunwari yung huling bahagi, no? Gumawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Ang taong marunong, panghuli, ay tapat. Hindi nagkukunwari. Siya ay karapat-dapat pagtiwalaan. Hindi sa kailanman nang lilinlang ng iba. Diba? Para sa kanyang sariling kapakinabangan. Marami mga taong ganon, mga kapatid, no, nambubudol o kaya mapagkunwari sa kanyang mga pahayag at kanyang mga pananalita. Gusto lang niyang umatake o ipagmarali na siya ay marunong. He knows everything. At pagkatapos parang na siyang nawawalang isang bula. Lagi siya nagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig. Ang tanong, mga kapatid, ang atin bang karunungan at pananalita ay tapat? Ang taong yon, yan ang malalim na tanong na dapat nating i-consider ngayon sa ating pagwawakas, no? Sa life application. Tandaan natin, mga kapatid, kung minsan kapag tayo nakikipag-usap, ang ating pananalita ay hindi ganap na tapat o hayag. Dapat lagi tayo nag-iisip, Lord, yung bang mga pahayag ko, may nakatago bang lihim dito? Kasi minsan may nakatagong issue o bagay. Kung kaya, dapat na magpasuri sa Panginoon. Ang pananalita ba natin palihis o kaya hindi tuwid at hindi hayagan? Ang mga salita natin minsan wari matamis, puno ng pangako, yung pala'y puno ng pagpupunwari. Tandaan natin, ang ating iniisip, ang laman ng ating puso, ang sabi ng Biblia, marumi at masama. Kaya dapat lagi tayong magpasakop sa Panginoon, bagamat technically, ang kasalanan na dala ni Eva at Adan sa sanglibutan at tayo ay minana natin ito, nilutas na ng Diyos yan sa pamamagitan ni Kristo ng kanyang bugtong na anak.
2,000 taon na ang nakakaraan. Pinatawad na tayo ng Diyos doon at hindi na ito isinusumbat sa atin, kapatid. Kaya lang alam ninyo, ang kampo ng kaaway, Satanas, ay ipamumukha na tayo ay marumi, tayo ay makasalanan, at ikinokondem tayo. Yan ba ang Kristiyano? Yan ba ang mananampalataya? O ikaw naman na nakakaalam ng katotohanan, ano ang maaari mong sabihin? Kapatid, ibinibless ka ng Panginoon, patawarin tayo ng Diyos kasi lahat tayo ay nagkakamali. Tandaan natin, siyempre pa, hindi tayo nagsasabi ng hayagang kasinungalingan dahil alam natin kasalanan yon. Amen? Ngunit kadalasan ay may naitatago tayong bahagi ng katotohanan upang makagawa ng maling impresyon. Di po ba? O halimbawa, ako mag-speak ngayon para makita nila, malaman nila na magaling akong magsalita. Hindi mo sinasabi yan, pero may impresyon ka na ganon. Ay, bakit hindi ako inimbitahan? Bakit hindi ako pinagsalita? Bakit hindi ako pinanguna? Wag na lang, hindi naman napapansin eh. Di po ba? Sa iba na lang, baka mapansin ako ng iba. Mga kapatid, tandaan natin, hindi tayo naglilingkod sa tao, sa grupo, naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi man tayo mapansin ng tao, pero pansin-pansin ka ng Panginoon. Ang taong marunong, laging tapat, lagi siya nagsasalita ng may ganap na katapatan at kahayagan. Hindi siya nagtatago. Kung nagkamali, sorry. Ako madalas, alam ni Wilma yan, minsan pag nakita niya na talagang parang iba na ako o iba yung nakikita niya sa akin, sorry naman. Di po ba? Ganon tayo dapat. Panghuli mga kapatid, no, dito natin tatapusin verse 18 sa bagay, samantalang ito naman talaga ang huling verse, no, sa ating pagbubulay-bulay sa ating devotional ngayon. Namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Mga kapatid, ang mga tao na umaangkin na siya ay may karunungan na galing sa Diyos, may ibigin sa kapayapaan. Ang mga mapagpayapa na binabanggit sa talatang ito ay marunong na tao. Taglay ang karunungan ng Diyos. Ngayon, maging maingat pa din, di ba? Kasi pag ikaw na magitan sa hindi pagkakasundo ng dalawang panig, maaari ka namang mabunsod at magbaling sa iyo ang galit ng iba. At ikaw din naman ay matukso na magalit, no? At participant ka na sa gulo at away ng iba. Tandaan natin mga kapatid ito. Galatians chapter 6 verse 7, dito po ako magtatapos. Silang naghahasik ng katuwiran ay nag-aani ng katuwiran. Natutunan natin mga kapatid na ang mga mapagpayapa tulad ng naunang mga talata, kayang mapamahalaan ang kanilang dila. Ang mga pahayag na nagmumula sa kanilang sarili ay kaya nating mapamahalaan. Alam natin ang karunungan ng nagaling sa Diyos at hindi karunungan ng sanglibutan. Pagpalain mo, Diyos, ang iyong mga salita naming napakinggan. Tulungan mo kami na patuloy na magtiwala sa iyo. At tulungan mo kami na mga salita naming mapakinggan ay tinig lamang ninyo at akayin kami sa pagkatuto pa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking panalangin. Amen. Palain ng Diyos ang bawat sa atin mga kapatid. Ate Sel, the mic is yours. Amen. Salamat.